Ito ang 5 signs na magiging milyonaryo ka. At maraming hindi pasado sa sign number 4. Sino ba ayaw maging milyonaryo? Yes, pero bago natin pag-usapan yan, I just like to do a shout out to Migs Flores for this well done video. Actually, dumaan to sa FYP page ko sa TikTok and naging interesado po talaga ako. Pinanood ko at tinapos ko and I find it really worthy of doing an explanatory or commentary video. Kung ano man yung 5 signs niyan, let us watch this. Hi, this is Migs and let's turn your situation to life coaching lessons. Milyonaryo. Halos lahat naman yata pinangarap maging milyonaryo, di ba? Mula pagkabata. Gusto mo yumaman? Minulat tayo ng buhay na kapag may pera ka, lahat kaya mong makuha. Maganda at malaking bahay, magarang sasakyan, at latest na cellphone, branded clothes, at marami pang iba. Kaya naman, para sa karamihan, this serves as a motivation to work hard and play hard every time. Gusto ko... Yes, yes, yes. Oo naman, lahat naman po tayo gusto natin umunlad ng buhay. Kasi alam po naman natin na mahirap na maging mahirap. Iba talaga ang sitwasyon ng isang tao pag wala kang pera. And I'm sure naman, di ba, nakita nyo yung bata kanina, gusto daw niya yumaman at murang edad. Alam mo, sa totoo lang, even yung mga bata nakakaramdam po ng kahirapan. Naalala ko tuloy na nagpunta kami sa isang parang daycare. At yung mga bata, naglalaro po sila. At yun nga, nagsabi, oy, katatay-tatayan tayo, nanay-nanayan tayo. Tapos nung nag-role playing na po sila, sinabi ng isa, magluto na tayo ng almusal. Tapos nagaw ng nanay, wala pa tayong pagkain. Tapos sumigaw si tatay sa kanyang anak. Sinabi ganyan, ito, role playing to. Anak, takbo na muna tindahan, mangutang ka muna sa tindahan. Nung napakinggan ko po yun, talagang, wow, ang laki talaga ng impact. Bata pa, namulat na po talaga sa ganitong klaseng pamumuhay na nabubuhay po talaga sa kapusan at ng utang. Kaya nga, ano kaya ang mga signs na sinabi ni Migs that really is very interesting, that probably you can become rich? Sign number 1, may jowa ka dapat. Joke. Sign number 1, bata pa lang, kumikita ka na. Isa sa mga common trait ng mga mayayaman is that they're already earning at a young age. Totoo yan. That's sign number 1. Earning habang bata pa. Yes. Alam mo, naalala ko po ito talaga. Nung bata pa ako, when I was 12 years old, namulat na ako sa, kahirapan during that time. Nalugi yung negosyo ng aking ama, so wala siyang kapera-pera. At di ko talaga makalimutan na talagang yung part na hinihiya ka ng ibang tao dahil wala ka pambayad sa utang mo. At na-experience ng tatay ko. And naging traumatic yan sa akin. At kaya ito lang, this is between you and me. Ayaw ko talaga akong minamata at minamaliit pagdating sa pera. Parang, kaya nga, sinabi ko sa sarili ko, bukas, luluhod ng mga tala. So, at a very young age, at the young age of 12, ang ginawa ko, nagbenta na po ako talaga ng toilet paper. I sold toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirt. Talagang anything that I can really convert to income, yun ang ginawa ko. So, and truly enough, right now, syempre, from before, 12 years old to right now, malayo na. At yan na nakita ko kasi ito yung importante. Just like the good book says, train up a child in his way when they were young. When they grow old, they will never forget it. Kaya hindi mo makakalimutan yan. Kaya nga, yung mga anak nyo at a very young age, wag lang sana natin bigyan ng bigyan. Kasi hingi sila ng hingi, bigay tayong bigay. Dapat, at a very young age, turuan na po natin sila. Diba? Paano mag-ipon at paano kumita ng pera. Naku, pag yan ang naging pag-uugali nila, magiging pagpapala po talaga sa kanilang buhay yan. That's number 1 sign. Number 2 sign. Money. Sign number 2, may sense of urgency ka. Maraming mga milyonaryo ang may ganitong trait or habit. Yung para bang laging nagmamadali. Most of them don't actually wait for the so-called perfect time. Kasi para sa kanila, there's no better time than the present. To make money, to invest, or to launch ng sarili nilang business. Execute agad. Para sa kanila, it's now or never. Next naman, very good observation. Totoo yun. That's a second sign. That's really a very good sign na talagang pag may nakita ka, ginagawa mo agad. Nagta-trial and error ka na talaga. Hindi mo na iniisip. You do not overthink. You do not overcalculate. Actually, alam mo, relate talaga ako. Relate ako in the sense because ganun po yung yung parang character ko na attitude. Yun nga, guilty naman ako in the sense, no? My strength became also my weakness. Anong ibig sabihin po niyan? Pag meron ako idea, wala mo ng plano, execute mo na. Execute before inaayos ang plano. Sometimes it's good, but most of the time it's bad. Good in the sense, kasi pagka nag-work siya, ibig sabihin, okay
okay siya. Tsaka natin ayusin yung sistema. Pero bad din siya, minsan, sa sobrang aggressive ko. Diba? Palpak in the sense kasi wala pang plano. Pero, yun nga. Minsan kasi may tendency po tayo na sino po sa inyo ang guilty dito na panay analyze ka ng analyze, gusto nyo maging perfect, kaya wala kayo naumpisan. Ang tawag po natin dyan is analysis paralysis. Kung meron kayong sign na talagang ginagawa, in-execute na agad talaga, that's a very good sign. So, i-check nyo kung check nyo kung meron na kayo itong dalawa. Let's go to the third sign. Milyonaryo. Sign number 3, mahilig kang makipag-connect. What do I mean by that? Ang milyonaryo kasi, mahilig yan makipag-connect or mag-build ng network sa ibang tao. And having strong networking skills could actually give you various advantages such as career opportunities, collaboration, and partnerships. Also, professional development. Bottom line is, kapag marami kang networks, maraming support, maraming clients, maraming investors, at maraming profit, galing ha. Totoo po yan ha. It's not how much you know, it's who you know. Kasi kahit na ang dami mong alam, abilidad ka. Pero pag walang nagbigay sa'yo ng oportunidad, walang nagbigay sa'yo ng opportunity, medyo mahihirapan ka rin. Alam mo, perfect example po niyan is Mr. Manny V. Pangilinan. Masipag, magaling siya, no? Very learned na tao. Pero honestly, kung wala siyang magandang network, I don't think he will be able to achieve what he has ever achieved. Because as a matter of fact, when he started this, yung mga companies niya, it wasn't his real money. Hindi talagang pera niya. May naniwala lang sa kanya, yung network sa kanya, at ginamit lang siya since napakagaling niya, no? Naging industrial partner siya. Sinelduhan siya at binigyan siya ng shares ng company. Kaya ngayon, napalaki pa niya. Kaya ang importante po yung tinatawag natin, yung network mo, yung makakilala mo. Ako rin, I owe my career right now to the people that I'm connected with. Number one, I can still, again, remember my auntie and my uncle who lend me some money when I was starting the business, si Uncle Danny and si Auntie Lele. That's her name. Maraming salamat. Shout out sa inyo. Pangalawa, also I want to do a shout out to Mr. Francis Kong. It was the one who trained and mentored me to become the person that I am right now as an author, speaker, communicator. If it wasn't for this network and these people, wala. I am a nobody. Yun po ang secret number 3. Pero sinabi ni, maraming pumapalpak daw sa secret number 4. Ano tong secret number 4? Sign number 4, kaya mong mabuhay below your means. At maraming bumabagsak sa sign na ito. Sa totoo lang, yung mga legit na big time, madalas low-key lang. Nabubuhay lang sila below their means without bragging about their wealth. Yung iba, sobrang simple lang manamit. Pinakasimple at practical na sasakyan lang ang gamit. At yung iba, saktuhan na bahay lang. Basically, hindi sila nabubuhay sa impression ng ibang tao. Remember, the goal is to be rich, not to look rich. Grabe! Ay, grabe. Alam mo, ito, sa lahat ng sinabi niya, totoong yan. Na talaga, alam mo, kasi there's a tendency, admit it or not, mga kaiponaryo, pag tayo kumita po ng iba, nagle-level up tayo, nagbabago tayo ng lifestyle. Hindi ko naman sinasabi na forever na hindi tayo magle-level up. Pero to the point na sa sobrang level up ba, lahat ng kinikita natin, walang natitira, walang naiipon, wala pang future, panay pan present. Diba? Nagigets niyo po yan. Kaya nga, alam mo, hindi ko talaga makalimutan na yung live in simplicity, not in duplicity. Live in frugality, not in yung parang talagang sobra-sobra ba talaga. Again, walang masama pag kayo ay nag-flex or anything. Pera nyo naman yan, with due respect. Pero hindi ko makalimutan ang sinabi ni mama ko, anak, hindi na bale na luma ang damit, luma ang gamit. Ang mahalaga, may laman ang bulsa. Kahit maganda ang damit mo, maganda ang gamit mo, pero pag wala kang ipon, ay nako, wala kang halaga. Grabe, that thing stuck in my mind. That's the reason why, up to this very day, kung mapapansin nyo, kung makaiponaryo, I just wear black t-shirt and pantalon. Ito lang, may limit po ang lahat ng mga binibili ko. Sapatos, not more than 5,000. Pantalon, not more than 2,000. T-shirt, not more than 500 pesos. Jacket, ang mga jacket, not more than mga 3,000 pesos. Siguro max na nakabili ko sa jacket na 5,000 pesos lang. Yun din na na-observe ko sa mga mayayaman talaga. Sobrang simple ang kanilang pamumuhay. Pero ang tanong, ano kaya yung number 5 sign na ikaw talaga ay yayaman? Curious ako. Sign number 5, goal setter ka. Hindi naman aksidente ang pagiging milyonaryo. Hindi siya overnight success. Walang ganun.
Lahat yan pinaplano at pinaghihirapan. Well, except na lang kung manalo ka sa loto. But my point here is, ang mga milyonaryo at mayayaman, laging long-term ang mindset niyan. Madalas tinatanong nila, what can I achieve 5 to 10 years from now? And how can I achieve that? Yeah! Sign number 5 na yan, ha? Grabe naman talaga. Oo. Alam mo, totoo yan. Grabe, kung long-term thinker ka, panalong-panalo to mga friendship. Yan nga yung tanong ko po sa inyo eh. So, kung ikaw ay isang long-term thinker, nako, napakagandang senyales po niyan. I can still remember yun nga, when I was age 12, ang goal ko talaga, to become a millionaire before I reach the age of 35. So, anong ginawa ko talaga? Lahat ng kinikita ko talaga, hindi kong ginagastos. Lahat ng kinikita ko, nire-reinvest ko, pinaninegosyo ko talaga. Hindi ako bumibili ng mga gamit. Kasi lahat ng iniisip ko, gusto ko maging millionaire bago mag-35. Long-term. So, anong ginawa ko? I practiced the word called delayed gratification. Yung parang ipon now, enjoy later. Anong ginagawa ko? Invest now, and then, diba? Retire later. And truly enough, by the grace of God, in my mid-20s, I hit my first million. By the time I reached the age of more or less 50, yeah, I can safely say that even if I retire and stop working, by the grace of God, maayos na yung buhay naming mag-asawa at ng pamilya. Kaya nga, iyan din ang gusto kong mangyari po sa lahat ng mga kaipunaryo. Kaya tatanungin kita, sa 5 sign na ito, number 1, first sign, kumikita ka na ba? Entrepreneurial ka na ba? Kumikita ka na nung bata ka pa? Kahit na nag-empleyado ka, okay pa rin yan. Number 2, may sense of urgency ka pa. Ginagawa mo ba agad? Di ka na naghihintay. Number 3, nakikipag-connect ka ba with the right people? Number 4, pag kumita ka ba? Diba? Simple ka lang. Hindi ka nagsushowy. Hindi ka talaga gumagastos ng malaki. Bakit? Kasi number 5, long-term thinker ka. Iniisip mo ang iyong kinabukasan, hindi lang yung pangkasalukuyan. If you have these 5 character traits, no, congratulations, ladies and gentlemen. Congratulations po. Bakit po? Ibig sabihin, talagang payaman ka na. Magandang sign yan. Kaya para sa mga tao na naman nagsasabi, Chinky, gusto ko talaga magkaroon ng mga ganitong, magandang balita. For people na gusto nyo talaga magkaroon ng tinatawag na yayamanin life. Gusto mo pa magkaroon ng yayamanin life, pero hindi mo alam paano ka mag-uumpisa. Kung gusto nyo magkaroon ng yayamanin life, meron ako magandang balita sa iyo. I would like to give you a free session po that will teach you ano ba talaga ang yayamanin life, ano sa ang stage ka na ng iyong yayamanin life, at paano ka magkaroon ng yayamanin life. Kung ikaw ay interesado, hanapin niyo na link below. I will want you to give you a free gift to watch that free video. So panoorin niyo na lang po yung link sa below para ikaw maintindihan mo ano ba yung ibig sabihin ng tunay na yayamanin life. Maraming salamat po sa pag-watch ng episode na ito. I hope you got entertained, educated, enlightened, and inspired. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagbiyak.